Tawag sa pagsamba sa aklat ng Isaiah 9 verse 2 to 4. Nakakita ng isang maningning na liwanag ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman. Sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupaing balot ng dilim. Pinasigla mo ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Nagagalak sila na parang panahon ng anihan, at parang mga taong naghahati-hati sa nasamsam na kayamanan, sapagkat binali mo ang pamatok ng kahirapan at mga bigatin sa kanilang balikat ay pinasanan. Pamalo ng mga api, iyong binali tulad sa midyan ng iyong ginapi. Tayo pong lahat ay tumayo para sa pabungad na awitin, Joy to the World. Saysay, galang, galang ay saysay. Kasalan ay naparanggan, kalungkutan dusa, naparinod dalangya, pala at ginhawa, pala at ginhawa. Tayo po'y manalangin. Diyos, sama namin makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin at sinasamba, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. At maraming salamat po sa araw na ito na pinunta niyo po kami na ligtas, Panginoon. At maraming salamat rin po sa mga dumalo na sa pang-8 na gabi, Panginoon. At sa magsasalita, Panginoon, bigyan niyo po siya ng katalinuhan at karunungan, Panginoon, para sa buhay po namin ang mga mababanggit niyang mga salita, Panginoon. Ito lang po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo para sa pagbasa ng Biblia na matatagpuan sa Isaiah chapter 42 to verses 6 to 7. Ganito po ang sinasabi. Ako ang Panginoon, tinawag ko kayo sa katuwiran. Kinuha ko kayo sa pamamagitan ng kamay, at kayo'y iniingatan at binigay kita sa bayan bilang tipan. Isang liwanag sa mga bayan, upang imulat ang mga bulag na mata, upang ilabas ang mga bilanggo sa bilangguan. At silang nakaupo sa kadiliman mula sa bilangguan. Para po sa pangalang pagbasa na matatagpuan sa Bagong Tipan, sa aklat ng Lucas chapter 2, verses 30 to 32. Ganito po ang sinasabi. Sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas,
na iyong inihanda sa harapan ng lahat ng mga tao. Isang ilaw upang magpahayag sa mga hintil at para sa kaluwalhatian ng iyong bayang Israel. Pagpalain po tayo sa ating mga binasang sa banal na kasulatan. Tumago po tayo sa amin ng awit, Youth Ministry. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa'yo. Ang aming bayan pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay isang umaawit sa'yo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri, ikaw lang, O Diyos. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa'yo. Ang aming bayan pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay isang umaawit sa'yo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri, ikaw lang, O Diyos. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri, ikaw lang, O Diyos.
sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka at manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Mapalad ang bayan na iyong ipinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka at manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Ayan, good evening po sa ating lahat. Isa pong malakas na palakpak para sa ating Panginoong Jesus. Ayan. Ayan, bilis ng araw po, no? Ay, wala po. Uy. Ayan, bilis ng araw, 2 araw na lang. Magpapasko na po, no? Ready na po ba yung ihanda natin? Napag-grocery na po ba tayo? Kasi bukas, mahirap na po grocery, marami na tao, rush hour. Ayun. Nagkasya naman po yung 500 nyo sa pang-grocery? Siyempre hindi, 500 lang yun kunti lang yun. Pero naniniwala po kayo, 100 lang, makakapaghanda na tayo para sa Pasko. One way lang. Si Jesus, yun, one way, yan, si Jesus lang ang kailangan natin para makapaghanda tayo sa Pasko. Amen po ba yun? Amen. Yan. So, ang binasa po natin ay galing sa aklat ni Isaiah at sa aklat ni Luke. At kung mapapansin natin ngayon at malapit na ngayong Pasko, punong-puno na ng palamuti yung ating mga bahay, yung ating mga simbahan. May mga Christmas tree, may mga Christmas lights. Yan. Siyempre, isa pong highlight din ng ating Pasko, yung pailaw ng ating mga munisipyo. Ay, wait lang. Ayan, pailaw sa kaste, dyan, sa atin. Mga nagdiningning ang mga Christmas lights, mga pailaw. Siyempre, sa Subic, pailaw na may pa-fireworks. Yun, spark. Christmas sparks daw po yung tawag doon Ayan. So, yung topic ko po ngayon ay Christ, the light of the world. So, yung pinakatema po ng ating pagbubulay-bulay ngayon ay si Jesus bilang pangako sa mga bayan. So, first, 3 lang po yung topic ko ngayon. So, mabilis lang po to. Mga 8 slides lang po to. So, tapos na po siguro tayo ng 7:45 siguro. Ayan. So, first topic po natin ay God's promised light. So sa binasa po natin kanina sa aklat ni Isaiah, sa chapter 42 verse 6, sabi po dito, I the Lord have called you in righteousness. I will take hold of your hand. I will keep you and will make you to be a covenant for the people and the light for the Gentiles. So, ano nga po ba to? Ano po yung context nito? So sa panahon po ni Isaiah, so yung Israel po, lagana po yung corruption, yung injustice, yung oppression, yung political oppression. So, parang kagaya po sa nararamdaman natin ngayon sa Pilipinas, na laganap ang corruption. So, dahil sa laganap na corruption at injustice, binigyan ni Lord ng judgment yung Israel. So, nakapture sila ng Babylon. Pero hindi nagtagal, pinalaya din sila dahil nalupig ng Persia yung Babylon. So,
Dahil kagagaling lang nila sa pagkabilanggo ng isang bansa. So syempre, nangangapa pa sila sa dilim. Medyo hindi pa nila alam yung patutunguhan ng kung paano nila itatayo muli yung Jerusalem. Saan sila magsisimula? Paano nila ulit palalagoyin yung bansa nila? So, hindi lang sila pinalaya ni Lord, but binigyan din sila ng hope. Binigyan sila ni Lord ng hope, na bibigyan sila ni Lord ng isang servant. I-empower niya yung servant na yun, at yun yung mag-deliver sa kanila ng justice. So sabi niya dito, I will keep you and will make you to be a covenant for the people and the light for the Gentiles. So, ito po yung promise ni Lord, yung light na magiging, yung liwanag na magiging, yung light na magiging liwanag para sa buong mundo, sa mga Gentiles. So fast forward po tayo sa Old Testament kay Isaiah. So, siguro mga 700 years na po yung nag-span nun mula sa era ni Isaiah papunta sa New Testament. So, dito naman po sa context ng Luke, may isa pong lalaki. Pangalan niya po Simeon. So, isipin niyo po yun, 700 years sa Old Testament papunta sa New Testament, naghihintay pa rin sila para sa Messiah. At isa doon si Simeon. So, sa kanyang paghihintay, siya ay napuspos ng Holy Spirit at sinabi sa kanya na hanggat hindi dumadating yung Messiah ay hindi siya mamamatay. So sabi dito, yung present sa kanya, kasi na si Jesus noon, na nag-birth na si Mary kay Jesus. Then ngayon, present ni Mary kay Simeon si Jesus. So kinarga niya. So nung pagkarga niya, grabe yung grabe yung joy, grabe yung naramdaman niyang pagkasaya nung nakita niya si Jesus. So kung isipin po natin kung tayo na sa place ni Simeon, hawakan natin yung baby Jesus, ano po kayo maramdaman natin? Siyempre siguro cute si Jesus na, no? Pipinsil-pisil yung pising ganyan. Ikikiss sa cheeks, yan. Cute siya So pero si Simeon, ang una niyang sinabi, sabi niya, Sovereign Lord, as you have promised, you may now dismiss your servant in peace. For my eyes have seen your salvation, which have prepared in sight of all nations. So nung nakarga niya po si Jesus, sinabi niya, di ba po kasi sabi ng Holy Spirit, kapag mamamatay lang siya, kapag dumating na Messiah. Ngayon, nung pagkarga niya kay Jesus, nakita niya agad na yun yung promise light. Yun yung pre-promise ni Lord magmula pa sa Old Testament na manggagaling sa line ni King David. So grabe yung joy na sinabi niya, Lord, pwede mo na kunin ngayon dahil nakita ko na si Jesus. Grabe po yun, no? Sinabi niya na okay na po mamatay dahil nakita ko na yung promise niyo. So, sinabi niya rin po dito, for my eyes have seen your salvation, which have prepared in the sight of all nations. So, nandito na naman po yung, wala pala. Ayan, sa next verse pala. Ayan. So, napanganak na si Jesus, nabigay na sa atin yung promise ni Lord, yung light, yung magiging light sa kadiliman ng buong mundo, the light of the nation. So, ito yung kasunod ng verse natin kanina sa Luke 2:32. A light for the revelation to the Gentiles and the glory of your people Israel. So, sinasabi niya na dito yung magiging purpose ng light. Sinasabi niya na si Jesus
siya yung mag-overcome ng darkness sa buong mundo. Maski sa mga Gentiles. Sa mga Gentiles na dati, tinuturing silang mga outsiders. Hindi sila kabilang sa chosen people na yung Israel. Then, kasunod din kaninong verse, Isaiah 42, verse 7. So, ito po yung prophecy ni Prophet Isaiah na magiging nagagawin ng light ng Messiah kapag siya ay lumalakad na at kasama na natin. Yan, sabi niya, to open the eyes that are blind, to free the captives from prison, and to release from the dungeon those who sit in darkness. So, parang familiar po ito kapag nababasa po natin sa New Testament, mababasa natin din yung mga miracles na ginawa ni Jesus. Di ba? Siya yung nagpagaling siya ng mga bulag, nagpalakad siya ng mga pilay, and more. Nakita natin doon kung paano niya finulfill itong mga nakasulat dito. So, sabi pa dito, light reveals truth. Without Christ, people walk in confusion and spiritual darkness. Jesus came to reveal God's love, God's truth, and God's way of salvation. Yun. So, parang figurative rin po yung to open the eyes that are blind. Tapos dito and to release from the dungeon those who sit in the darkness. So, Jesus being the light, lahat ng nawawala sa kadiliman ng mundo, lahat ng nabulag na sa kadiliman ng mundo, ay matutulungan ni Jesus. Masisinagan sila ng light na binibigay ni Jesus. Yan. So, and last na agad. And our response to the light. So, sabi dito, sa Matthew, sabi nga po dito sa Matthew, di ba, na walang kayo ang ilaw ng mundo. Walang city sa burol na hindi nakikita. Ganoon din na walang naglalight, walang nag-iilaw ng lamp na tinatago ito sa baba. So, ano nga po bang response natin sa light? Yung Pasko po, isa po tong invitation sa pagtanggap natin sa light, sa pagtanggap natin kay Jesus. And ano pong response natin? Siyempre, tatanggapin po natin siya. But, ano po yung isa nating response? Dapat, pagkatapos nating ma-receive yung light, dapat i-reflect natin yung light na nanggagaling kay Jesus. Maging ilaw din tayo ngayong Pasko ng ating mundo. I-share natin yung love, yung care, ganoon na rin yung peace na binibigay ni Jesus sa buong mundo. And sabi po dito sa aklat ni Luke, sabi dito sa aklat ni Luke, in the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him. And without Him was not anything made that was made. In Him was life, and life was the light. Was the light of men. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. So ngayong Pasko po sana, ma-remind po tayo na si Jesus yung promise ng God na ibibigay niya sa atin as light, na magliligtas sa atin mula sa ating mga pagkakasala, na kung magtiwala lang tayo sa Kanya at i-obey natin yung mga commandments niya, ay tayo maliligtas. And wag po tayo, sabi nga po, fret not,
For the light, di ba sabi niya, the light entered the world, and the darkness has not overcome it. Never po in any time na ma-overcome ng darkness yung light na si Jesus. So, the light has come, the light was promised, the light has come, and now, ngayong Pasko, iniimbitahan ko po tayong lahat na dahil na-receive na natin yung light na nanggagaling kay Jesus, ay i-reflect po natin to na maging ilaw din po tayo sa ating mga kapwa. And naway mas emphasize po natin yung relevance ng pagiging light ni Jesus ngayong Christmas, na ma-share natin yung joy na meron tayo. And yun lamang po, si Kristo higit sa lahat. Dumako po tayo sa pag-aandon. Purihin ang nagpapala, Diyos ng buong sanglilikha. Purihin sa kalangitan, Ama, Anak, Diwang Banal. Amen. Aming Ama at aming Diyos, nagpapasalamat po kami sa biyaya na lagi naming natatanggap. Patuloy niyo po kaming pinagpapala sa lahat ng paraan, higit pa sa aming mga pangailangan. Sapagkat ang pinakamalaking ipinagkaloob mo sa amin ang iyong bugtong na anak. Higit pa doon, Panginoon, pinagpala niyo po kami sa lahat ng aming mga kailangan sa araw-araw at higit pa. Pagpalain niyo po mga kaloob na ito at ibalik mong masagana sa iyong mga anak, siksik, liglig at umaapa na biyaya. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Dumako po tayo sa pangwakas na awitin. O come, all ye faithful.
Patuloy po kaming nagpapasalamat sa kadakilaan ng iyong pangako na iyo pong tinupad, ginampanan mismo ng iyo pong bugtong na anak para sa amin. Salamat po sapagkat ikaw ang ilaw na ipinangako na kaligtasan ng lahat ng tao at lahat ng mga bansa. Dalangin namin, Panginoon, na matagpuan ng lahat ng tao ang kaligtasan na dulot ng iyo pong kapanganakan. Tinitingnan po namin ang naging papel ni Simeon. Nagbubulay-bulay po kami sa kanyang mga salita. Pwede mo na akong kunin, papanawin ang iyong alipin sapagkat nakita ko na ang tagapagligtas. Siguro po sa panahon na ito sa amin, huwag niyo po kaming iiwan, huwag niyo pong tapusin ang aming buhay hanggat hindi namin maipamalita ang ilaw na tagapagligtas ng sanlibutan. Huwag niyo pong hahayaan na hindi makita ng aming mga kapamilya, kamag-anak, mga kaibigan, ang ilaw na ito na nagdulot na ng kaligtasan na nakita ni Simeon. Sang ilaw na inihanda mo para sa lahat ng mga tao. At ang kaligtasan ito'y liwanag na nakita hindi lamang ng bansang Israel, kundi ng lahat ng mga hintil bilang katuparan ng iyong mga pangako. Salamat po sa ikawalong gabi ng aming pong pagbulay-bulay. Isang kabataan po ang humamon sa amin upang mag-response po kami ng tama. Pangunahan niyo po kami, Banal na Espiritu, sa pagdiriwang po namin ng Pasko ngayong 2025. Dalhin niyo po kami sa 2026 na mayroong panibagong pagkita bilang mga ilaw ng sanlibutan. Gamitin niyo po kami. Magliwanag kami sa aming mga kapwa. Yan po ang response namin sa kadakilaan ng iyo pong pagliligtas. Panginoon, sa ikawalong gabi ng aming pong pagsamba, mas lalo mo pong nilinaw ang iyo pong adhikain para sa amin. Maliwanag po ang tema ng aming pong pagdiriwang ngayong Pasko ng 2025. Salamat sa iyong pagliligtas sa amin. At salamat sa paggamit mo sa amin upang marami pang magpapasalamat sa iyo sa susunod na Pasko ng 2026. Sapagkat sa buong taon ng 2026 hanggang magpasko ng taon na yon, gagamitin niyo po kami. Bawat isa may maliligtas na isa o higit pa. Ipapasalamat po kami sapagkat pinapaging dapat niyo po kami ng iyong pag-ibig. At tuwing babalikan namin na hindi kami karapat-dapat pero iniligtas niyo po kami, ay isang bagay na dapat mag-response po kami ng tama sa ilaw ng sanlibutan na dumating sa amin. Panginoon,
Samahan niyo po kami sa isang makabuluhang Pasko na amin pong ipagdiriwang sa buhay namin. Salamat, salamat po. Pakinggan niyo po ang panalangin ng aking mga kapatid. Maranasan namin, Panginoon, ang lahat ng biyaya, pagpapala na ihanda mo sa amin ngayong Pasko. Pagpalain niyo po kaming lahat. Ito ang aming samot panalangin, pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Mga kapatid, sumaatin ang hindi kumukupas ng pag-ibig. Mas lalong magningning sa atin ang ilaw ng sanlibutan upang tayo ay maging ilaw para sa lahat. Panginoon, tanggapin namin ang iyong mga pangako at masaganang pagpapala. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Palakpakan po natin ang Panginoon. Humayo tayo na taglay ang liwanag na galing sa ating tagapagligtas. God bless us more.